Hari na naman po kita sa kaninang sa division Radio TV po kita dito sa DYME Channel 5 po sa iyo mga birikan sa iyo television. Amo niyan medyo matugnaw kung nagauran manamit magturog kaya ginasakit kami magmata pag ito sa nga oras. Ang atong po kaupod na si Ramsison kalinturado daw kaya lonely po kita, mag-usap na naman kita niyan. So ang atong po pagkadiskuturong amo po waran iba kundi ini na giyera sa atong presidente. Tuna pa siya sa mag-assume as president ang opinion about drug addiction o kaya drug dependence. Ginaiwasan na po ang paggamit sa addiction kay bagan nagkakaigo po stigma pag sinasabon addict. So sabihin tan dependent o may drug abuse. Pero bago po natin ipagpadayon ang atong programa manungod sa drug dependence sambitan ay ang aton sponsor na waran iba kundi po ang Salon Maravillosa Hair and Skin Beauty Parlor. Amo po yung sinda mga eksperto sa hair coloring, sa haircut, hair rebonding, kag nananalo pasidik-sadik pa na pag-ayos sa atong mga buhok. Kaya pag lumabas daw kayo kamo halit pagpa servisyo sa Salon Maravillosa Hair and Skin Beauty Parlor, mas pupugi daw kamo, dili kayo daw, mas pupugi kayo, magaganda kang mas babata. Igawan po kita sa Salon Maravillosa skincare. Ada po ang facial, hindi ka magpa-diamond peel, power peel, inin vampire facial. Nagatatuman po sinda sa kiray, sa eyelids, sa lips. Amo na po, dili po nagtatusin kung ano na iba na parte na lawas na kalaman na mong ginahiwa. Nag-cauterize man sinda po sa mga kulugo, mga warts. Lagi nag-eritom na pamayon. Napapanas po na ninda. So magkanto lang po sa 52 Quezon Street, Masbate City para magpakita sa Salon Maravillosa Hair and Skin Beauty Parlor. So, balik kita sa pagdiskutir sa mainit na issue niyan, aminin drug dependence o drug addiction. Pero sabi ko gani, mga ibitaran po natin pagsabing addiction kay medyo may stigma po yun. Ang drug dependence po, ang mga drug dependent daw, dili daw namamatay, dili nagagurang, kaya namamatay mo sinda bata pa, na bata pa. Pero para sa akon, dili na ito pagkundinahon ang mga drug dependent. Kundi intindihan po natin inisinda, kagbuligan, na maunong ang paglulong sa bawal na bulong. Kaya mga drug dependent po, o may drug abuse, konsideron ta na ini nga bagay sakit po ini o illness na dapat po bulungon. Bilang doktor po, ginakonsideran po natin na sakit ini, so dapat po bulungon natin. Ang drug dependent, involved po ang makusog na pagnanasa. Grabe yun in the
aning kagustuhan sa isad na substance, kundi hindi niya makaya na udungon ang pagtumar o paggamit sa bisan negatibo ang sosyal, psychological, kag physical na resulta sa ni. May mga drugs na mas nakapa-addict kaysa iba. Pero generalmente, dua ang klase sa drug dependence, amoan psychological dependence kag an physically dependent. Ang mga physically dependent amo proinen nagkakaiguan withdrawal symptoms pag umudong ang paggamit sa naabuso na substance. Adi ang mga senyales sa mga may dependence o addiction generally. Nagapamatyag na kinahanglan ang druga pirmi hasta sa damo na beses sa isad kadlaw. So damo po na beses isad kadlaw. Dili maudong-udong ang paggamit sa ninadroga. Kung sila po may ginahimo ng mga bawal na bagay para magkaigwalang sana na droga. Pareho baga sa pagkawat. May ginahimo na bagay na ginabutang ang iya sa diri kag ang iba ng mga tao sa peligro. Nagapamatyag na kinahanglan ini na droga para malimutan ang mga problema. So, ada po mga sinyalis ang sintomas po ng mga nababatyagan, ang sinyalis ang nakikita natin sa isang na pasyente. Ang sintomas ang nababatyagan sa mga pasyente. So, ang mga droga po na abuso, damo po ini nga klase. Amo po ini mga pero ba sinurat ko mga 8. Although sabi ganit minsan substance pwede maabuso. Pero may very common na pinagbabawal. Number 1, cannabis compounds. Pareho sa marijuana kag hashish. Number 2, kadua, central nervous system na ang mga influence ang mga barbiturates. Kaliba pa, nasasabihin ko niyan totoo. Central nervous system stimulants. Kung may depressants, may stimulants. Pareho sa amphetamine, methamphetamine shabu. Aminin pinakadako na ginagamit yan sa Interior Pilipinas. Enin shabu. Number 4, designer drugs. Inimplo po. Amin yung ginagamit sa mga party, sa mga nalimot ako sa kundiin nagkakanta tao naman tao operating ecstasy. So at ikalima po hallucinogens. Amo po yung LSD. Pero baga wala na nagagamit yung LSD. Kasanto pa ito pa ng mga 1960s na. Very popular. Ano ikaw rin? Ketamine. Amo nga rin ginagamit ko man sa anesthesia. Ketamine. Alam mo po, ako po si Dr. Pino Bartolabak. Ako po ay anesthesiologist. Ang ikapito, amo po ang opioids. Nagagamit ko man pwede sa akong pag-anesthesia. Kawalo, iba pa na pareho sa nicotine. Na-istoryan tanaan, sigarilyo. So, baga nalimot ka niya ako gali. Ang programa po nato, nilatawag po nato na Chimpo ni Dr. Nono. Chimpo ini po sa pag-ataman sa natong salud o health o kalusugan. Chimpo sa paglikay sa mga sakit. Kag chimpo
sa pag-intindi sa nano-nano na sakit. So, nagapamati ka mo sa programa sa Chimpo ni Dr. Nono. Ako po ina, Dr. Rubino Aguilar Bartolaba. So, detalye mo ang itong mga klase na bawal na droga, bawal na gamot. Ang cannabis compounds po, number 1, ini anong sinabi ko? Amin yung pareho sa marijuana kagasis. Ini marijuana gani at ibang lugar sa states, ginalegalize na ini, kaya nakabulog daw ini sa mga permi kung nagkukumbulsyon, nag-seizure. Adi po ang mga sintomas, high sa pagkita, pagbati, kag paglasa. So high na high po yung nasinda. Mataas po ang inda pamatsyagod. Maluya ang memorya. Hitaas ang blood pressure kag paspas ang pinting sa puso. So nakapataas mo sa blood pressure ini. Kag sang kapuso. Mapula ang mga mata. Malakas ang gana sa pagkaon. Maddududa. Nagdududa pirmi. Kasi may tao na gusto magpasakit sa iya, gano'n. Nagdududa na ginalibak siya. Kung ano na ang pinagdududahan. Maluya ang koordinasyon, konsentrasyon kag reaksyon. So, hindi po pwede mag-drive ang usad na nakasinghot si marijuana o hasis. Kaya sa Pilipinas, dili po na ginapayagan na maging legal na ang paggamit sa marijuana. Ang Philippine Medical Association po usad na nag-object. Ako po usad na officer sa Philippine Medical Association. Chairman po ako sa Commission on Legislation. Kaya pinagbabaabo po kami na malegalize ni kaysa ninganit nga mga harmful na effects sa lawas sa marijuana. Yan ang ikadua, ang central nervous system depressants na ang mga iimplo amo ang mga barbiturates pareho sa pinobarbital kag benzodiazepines. Ini po ng mga bulog ginahatag man po ini sa hospital pero regulated po ini para po ini sa mga ito. Ang pinobarbital usually ginagamit na sa mga nagbubuntog o mga nagsisisure o convulsion. In benzodiazepines po ang mga example po sa niyamong Valium o diazepam, midazolam o dormicum, lorazepam o Ativan. Na madumduman niyo sa tumitaw may grupo daw na Ativan gang na ang ginahimo ibubutang ang Ativan tablet sa alak tapos papainom sa babae pagkatapos pagturog na aabusohon. Bihira na po kita sa inyong magkaigo nga bulong nga Ativan o lorazepam. Ano pa po sa nipon na klase paupod po nidaan propofol o diprivan. Ginagamit man po naman sa anesthesia. Amo po yung una-una na bulong na pampaturog bago kami magpa-general anesthesia. Paturugan yun ang pasyente. Amo po ini ang pumatay sa kan Michael Jackson. Kung madumduman niyo. Ito siguro si Michael Jackson may problema sa pagturog. Aram niyo si Michael Jackson na-opera simpira na beses kaya damo-damong din himo sa iyo room sa iyo pamayon retoke damong yung paretoke haros pira na beses. So kada operasyon po natatagaan siya sin propofol. Siguro naguha-hunga na nito nakapaturog. Kaya kung gusto na
magturog, doon pa injection siya, propofol. Ang problema sa ito, ang doktor nag-atag. Nalimot, pag-monitor sa iya. Bigla siguro humali, pakakita na turog na humali. Dili ni Aram na may komplikasyon po ini pag magpa-injection po. Gina-IV po ini. Gina-injection po ini sulod sa ugat. Amo po na at usad na side effect po siya ni nababa ang blood pressure kag naluya na ang paghangos magana udong. Siguro binayaan bumaba ang blood pressure, bodong paghangos, di patay. Pagbalik niya, wala ng buhay si Michael Jackson. So, ayaw ko kung magagamit siya na bulong. Eh, pwede po mangyari man na sa iyo. Okay? May mga anesthesiologist, sinsya na po na ito mga anesthesiologist gusto mo magturog, may nangyari na sila, injection. Tapos, ang iba, na-resuscitate. Pero ang iba, nag-suicide yun. Nag-injection si propofol, iba pa na bulong, hasta na may bulong na paparalyze sa pagagos mo. Kaya, namatay po. Mga duwa na anesthesiologist aram ko. Mabanggaan ni may iba kita yung kaupo din na anesthesiologist na addict man, na dependent sa mga drugs. Kaya naging problema naman ito sa ito. Pero wala na siya didi. Yan. Ang ikatulo, kung ikaw pong depressant, ay sabihin ko ang mga sintomas o senyales sa paggamit sa central nervous depressants. Amin yung matinurog. Depressant, depress ka, turog ka. Bukog, pag sumalaw, gawin siya, nakasumabag ang hubog. Bukog o islan ang pagsurmaton. Maluya ang memorya, kag koordinasyon, dilinin na maaraman. Alam mo, pag na-injection ng kasani, misa nagwawala ka afterwards, pag nakamata ka na, usually ang mga pasyente nila aram ko na nangyari sa inda. Kami memorya po, naluya. Kag maluya ang koordinasyon. Kaya dili man po pwede mag-drive o kung ano-ano na trabaho o na may komplikasyon na dili maayo. Amo pwede nakasira sa koordinasyon. Kaya dili po sila pwede mag-drive kung ano-ano na dapat trabahoon. Okay? Mabagal na paghangos kag mababa ang blood pressure. Amin na sinabi ko. Ito nangyari sa propofol kan Michael Jackson. Kaya siguro bumaba talaga ang blood pressure kag umubog ang paghangos kasi na overdose. May depression kag nalilipong, may hilo ni Sinda. Depression, may depression ni Sinda. Ano ka po? Amin yung central nervous system stimulants. Pareho sa amphetamine. Methamphetamine o shabu. O dumdamo niyo ha? Ang generic name po sa shabu, methamphetamine. Naamo niyan ang pinakadako na aabuso sa atong mga kaurupod dito sa Pilipinas. Damo pa po ang nagagamit siya ni. Hamakan mo, 4 million daw at involved siya ni. Diyos ko. Damo ang drug pusher. So kay siguro dahil easy money, damo ang na negosyo siya ng pag-push ng drugs. Kag ang target siya ni mga ano gayon, mga ordinaryo na tao na kayang-kaya ninda kontrolon. Pero pag tinunaan na, wala rin unong sa pagbakal siya ng bulong. Kaya problema po ina sa balay, problema sa pamilya, problema po sa komunidad. Kaya nangyayari niyan sa pagdakop sa mga drug pusher, mga pagpasuko sa mga drug dependents, namo pa na mamatay. So, amo po yung kritisismo
sa ning drug war kay may collateral damage, may mga namamatay. So dili po nato na awon pag diskuturon aton lang pag diskuturon ang mga sinyalis kag sintomas na hatag sa mga naabuso na bulong, nakadabuan na naabuso na bulong. Nano po ang sintomas o mga sinyalis sa central nervous system stimulants? Euphoric, inan masadyaon, grabe sadya, jubilant, sa English pa, masurusadya ka din sinda. Kaya makita mo ang mga erupsyon bagang happy sinda. Pero wala yung ganang kumaon. Irritable kag mahiniwag. Paspas magsumaton. So, estudyaran niyo ha. Dili makaturog yan. Namin na di makaturog. Stimulan kay ini mga methamphetamine. Akaupot magaling ko kayo din. Ang methamphetamine po, ginadeplete ang catecholamines nila sa mga nervous sa nerves. Kaya catecholamine po naka-stimulate nila. Mga stimulant ang catecholamines. Kaya lang nauubos ko minsan. Kaya pag nag-anesthesia kami sa mga nagsasyabo, usually kung gina-spine lang naman, nababa ang blood pressure dahil nadideplete ang catecholamines, di na mapataas ang blood pressure dahil nauubos ang mga catecholamines. So amin ang among pirmi ginawa sa mga dinadudahan namon na mga pasyente, lalo ng mga lalaki. Nagsasabu ka ba? May isa ako na hinangis na sa to. Sus, sakit-sakit, pataas sa blood pressure. Baba ang blood pressure. Grabe ko ba ako? May ganyan, kahit pa paano. Nataga ko si makusog ng pampataas yung blood pressure. Kasobal ko ito. Nagabawas po ang timbang. So, nakikita niyo, naganiwang ini mga nagasyabu. Ang nagakukin. Namamaga o bagan may samad sa igarom san ilong sa pagsinod sa druga. Kaya ang sabo po, ginasinghot. So, kung pirmi nagsisinghot, naapektuhan po natin ang lining sa natin irong sa igarom. So, namamaga po ang igarom sa irong sa pagsinghot sa druga. Kaya kung may makita ka mo na namamaga ang irong, magduda ka mo, nagasinghot ina sin sabo. Paspas man po ang pintig sa puso. Kung nakapataas ang blood pressure, ang temperatura, kag ini ababahan, madinoda sa mga saya mga kaurupod. Maganpirmi lang may tao sa likod niya na gusto siya magan pasakitan, badilom, usaksakon. Paranoid po ang tawag sa English, madinuda. Nawara man sin basihan. Yan, ang ikaupat po, aminin designer drugs na ang ihemplo sa mga synthetic compounds pareho sa ecstasy. Sa mga party po ini. Sa mga inin mga may set yun, maluhin ang memory kita. Kung hindi po ako nagasibu di po na lately lang damo po ang nadakop sa isang na konsyerto na nagagamit sin ecstasy. Bawal po yun ang ecstasy, pero ini ginagamit ni sa mga susing, kaya magastos po ini ecstasy. Ano po ang mga sinyalis kag ehemplo sa paggamit sa ecstasy? Nagapamatyag si euphoria, abaman, pasulos sadya. May jutay na hallucinogenic effects o mga madambuhon na experience. May kung ano lang na kikita na dili man amo may nababati, pero jutay lang.
and hallucinogenic effects. Paspas po ang pitig po sa kapuso. O sabi sa English, increased heartbeats. Mataas man ang blood pressure, may problema sa memorya, kag toxic sa atay, kag kidney. Kaya ayoko mo paragamit sa ecstasy ha, isang na mo ka mong warta. Kaya magkakasakit ka mo sa atay, kag sa kidney, ang tawag natin sa bato. Okay? So nagalima, ammonin hallucinogens, o mga impulso ni amuan, LSD, kag ketamine. Ang LSD po, aminin sa ito mga 60s, 70s, ang madalas gamitin. Pag may mga konsyerto, may mga wala na ini, naudong na ini sa, sa market. Ang ketamine yan, very common. Available po ini, kaya ginagamit po ini sa anesthesia. So, may mga tao na siguro natagaan siya ng ketamine, nagka-idea, ako ginagamit. Gagamit sin ketamine para maging high man o makaturog. Ano yung siya naging problema naman siya na kaupod ko. Ketamine, ma-anesthesia, tapos pagkatapos makato sa kasilyasan, pag-abot, paglabas, kuha na, bangag na. Sus, delikado talaga nangyari dyan. May gani kayo, wala na dito. So, amo man po, kaya hallucinogen, grabe ng hallucination. Sino ng hallucinations mo inabulan? Naka-experience ba may nakikita na dili man matuod, may nababati na dili man matuod. Balang sa mga buang na namusin, nababati kung na nakikita na dili man matuod. So, sabi nga rin sa kusad ko ng pasyente, sinagaan daw siyang kita ng bagan, nahulog daw siya, sidurog-darog. Sabi na hallucination na nahihimo. Pero niyan, kami po, pag naghahatag kami ketamine, hinatagaan po namin na sa pangontra sa na hallucination. Ang hinahatag na po ng mga benzodiazepine, pareho sa diazepam o midazolam. Pero, ayaw pag-irog sa amo na ng mga anesthesiologist, kaya kami mga train, ha? Pwede po na, delikado po na. Pwede po kamo bumaba man ang blood pressure, ha? Mataas usually, mataas. Pero kita may kumisan, may epekto man sa puso. Pwede pa udungon ano pag-contraction mo puso. Pero kaya pwede po ikamatay mo man ini. Ang ginahimo po niya sa mga iba, ang ketamine po dapat ini liquefied. Ang ginahimo, bagan, gina-convert sa solid, mga bagan, granules, o pulbura. Pag ginasinot, kita ba yung mga mga drug dependent, kung ano-ano lang ginahimo. Nakakapapaspas sa tinting sa puso, mataas na blood pressure, kag pangungudog sa LSD. Sa ketamine, man, increased heartbeats, nawawaran memorya, siyempre, anesthetic ini. Sino, pag-injection mo sa turog ka na yun. Nabuduwal o nagasinuga, yun, nakapasuka po ini, nakahilo. Pambibinod ang mga intiro lawas. Warang balansi ang mga hiwag. So, dili matumba. Warang balansi. So, ikaw na po, ikaw na nyo. Ikapito. Ay, wala ko kayong mention kanina. So, actually, siyam ini na, klase. At ikapito po, amin inhalants. Pareho sa pain thinners. Mga pain thinners, ha? Kinasingot. Correction fluid. Yung bakit correction fluid? Pwede po kung ma-addict sa aerosol na mga produkto. Mga aerosol, mga yun, spray. Ha? Card and rugby. Kali pa man nag-glue. Amin yung very common na ginamit sa mga bata sa kalye. Ang glue. Let's go. Kita mo na sa kalye, singot na singot, mabutang sa supot, tapos singot.
ka mga anay kay wala na makaon, para siguro makalimutan ang gutom, singot na lang sa rugby para makatulog. Sa mas bagay, wala man ako nakikita. Pero damo kitang mga kabataan yan, street boys, natawag natin. Kadamok na yan, kasi tutod siya na magsingot mo yan eh. Panawagan po natin sa mga kaukulang agencies na maghilo po ito sa programa para sa mga kabataan na mga gala. Dapat po, warain sa atong mga kalye. Kung maluwi kita sa mga kabataan. Madarag ko ini, ano na yung problema natin. Ano yung magiging mga parakawat, para inom, kung pwede mga hard killers. So, himuan tapos yung programa ng mga gala ng mga bata na umunong na din. Mga ginikanan sa niya, ayaw pagpabayayan ng mga bata niyo. Ha? Hindi magparapalimos. Bawal po magpalimos kung niyo aram. Bawal po. Okay? Okay. Pero tayo. Ang pagsingot sa mga ini, nakaresulta sa mga waran labot, pareho sa hulog. So pagsingot po sa inyong mga inalan, slow, mga rugby, gasolina, maintenance, mga nahubog po yan kung daw na ng singot. Sana madugay na pag-anit sa ni, pwede magkakombusyon, magsira sa utok, atay, toxic na sa atay, kag mga kidneys, kag maging kausa, eventually sa kamatayan. Okay? Yan. Ang ikawalo po, aminin opioids. Ginagamit mo po namin sa anesthesia. Na mga ehemplo, ang morphina, codeine, heroin, kag nalbuphine. Ang morphina po, ginagamit usually sa mga may cancer. So, bihira po yun available kay regulated drugs hindi kabas-abas na makabakal sa ni. Kailangan may yellow paper. Pero ini, morphina makusog, ini po para sa pangpunta sa sakit. Kung kadabuan sa may cancer, lalo na sa mga term na sa grabe sakit sa lawas. Kaya nga tagaan morphina po. Pag-inin mo bain, nako, damo man siya na naging independent, nagbipin. Ay, saan man ako na kaupon na doktor, tanana, butika, kaya bakalan si Nubain, siya nag-aupos sa Nubain. Ay, nako, mabuot maayo na lang kay nag-resign na ito. Kag heroin po, ang heroin, ha? Opioid ba po na? Codeine. Opioid po na. Ang mga sintomas kag hinalis amin nababawasan ang masakit na pagpamatyago, kaya nawawala po yun ang problema nila. Kaya pag naka-injection din sinda sa ni na baga kaayo lang san pamati. So ang sabi nga rin palipas o sa masakit na pamatyago, matinurog, depressed o confused, o dili maintindihan ang iya ginihimo. Okay? Hindi mo maintindihan niya kung anong ginihimo niya, kung ano lang. Nasakit mag-udo, so constipated, ay may nga mga nagagamit sa opioids. Kag nakapahinay man sa paghangos. Kaya kung nagagamit po kami sa anesthesia, we monitor, ina-monitor ang paghangos. Kung mali ang paghangos, may hinimo kung pero ina-assist namin ang paghangos. Okay, ina-monitor mo na. Vigilant po kami sana. Okay? May mga marka pantusok sa mga braso, dili, sa kamot, sa tiil, iba pa na parte sa lawas kung nag-injections in drugs. Kaya kung may duda ka mo na nag-abuso sa mga drugs, kita niyo ang kamot, at braso, di banda, di sa tiil, kaya puros na ila, mga maitom, o mga maga, dahil sa pagkaka-injection.
May, usad kami nga kaugod. Dua pa na beses. Eh, sige yung injection mabaso. Siyempre, nag-infection. Nagkaigwa sin abscess. Ang tawag natin sin abscess na may nana na. Nana na sa blood vessel. Ano niya mo? Binulit. Sa may blood vessel, lumabas mga abscess. Pero dahil blood vessel nagbinugo, jutay na pamatay. So may gani kinaktibiran sa atong mga doktor. Kapwa nato doktor na. Dili lagi na umotro pa. Sus Mariosip. Pero dahil sa mga mahusay po natin mga kasupod na doktor dito, nabuhay mangyabon siya. I hope by this time nakaparehab na siya o wala na siya sanaan. So, yun ako po isa sa mga kita po ng mga doktor na accessible po sana. Ayaw kang mo purbar sa nila mga bulong ginagamit natin sa pasyente. Ang iba po, ang po yung ikasyam na nila, iba pa na pareho sa nicotine. O nasabi ko ninyo sa iyo, nada sa sigarilyo, kag alcohol. O natatar ko na po ang smoking, cigarette smoking, ang alcoholism. Mahimo man kita po sad na episode about alcoholism. Didiskutin po na sa isad na episode. Alcoholism o paghuhubog. Okay? Ang mga iba na posible na sinyalis na isad na teenager may drug abuse. Amuan? Sa mga teenager, maluyan interes sa pag-eskwela. Nagdamo lang ang mga rason sa dili pagsulod sa eskwela. Kaya obserbahan niyo kung di nagasunod din na sa eskwela. Kasi, nagasyabo, drug-dependent, magamarang labot, kag nagaiba ang paghiwag o behavior. Warang interes sa pangingamit o grooming o pagkita o look sa iya sa diri. Matiyo ng itsura sa iya pagbabado, paggagamit. Susabihin mga buringon. Eksahirado ang paggawa sa iyang mga kapipin na magsulod sa iya kwarto. Exaggerated na, ayaw ka magsulod, di bago ito. Paano, may ginaya mo sa sulod. Ha? Nag-injection siguro. Kag maaraman ninda, kung diin iya mga lakat kaupod sa mga amigo, abo paaraman, kung diin ang iya lakat kaupod ang mga amigo. Kasi, inano iya mga amigo, nagsisesyon, tawag sa napatsesyon, o nagasingot. Biglang pagbabago sa iya pakikitungo sa mga pamilya kag kaurupod. Kag bigla nagsubra sing pangangayo sing kwarta sa ginikanan o sa mga kaurupod. Singga nga pangayo sing kwarta sa mga ginikanan ng mga kaurupod. May mga nakakawat na mga tago ng mga kwarta kag mga nano-nano lang ng mga bagay ang nawawara sa balay. So, bisa nakatago na ng kwarta. Nakikita gyapon nila niya, nahanap. Kinakawat. Kag may mga bagay na ada sa inyong balay, ginabaligya para lang makabakal sa nabawal na gamot. May risk factor sa drug abuse, amuan may personalidad. So may personalidad po ng prone to drug abuse. Aminin maluyo sa self-control. Okay? May mga problema na psychological. Makusog na ma-influensya sa mga kaurupod o peer pressure. Madali lang ma-influensya sa mga kaurupod. Ang tawag natin peer pressure. Lalo na sa kabataan na maluyang relasyon sa mga ginikanan na amin ang may problema sa mga ini. So, sa mga ginikanan kung maluyang relasyon, amin madali po ini mahikayat maggamit sa bawal na gamot. Lagi po sinobservasyon na may mga pamilya na kadumang may problema ng drug abuse kaya pwedeng may involve po ang mga genes.
may observation man po, hindi mga nag-aabuso sa mga bulog, ikaw man mga kapamilya na may drug abuse. Kaya masabi natin na involved mo ng genes. Either way, parang may hereditary relation. Okay? At isa na may drug problem, apektado ang salud na akong mga sinambit na ang kapamilya na kundiin magkausa sin inasawan na kasigamukan kakasigamok ang pamilya dahil sa pagiging adik. Ang wala sabi ni Duterte, if you use drug, you destroy the family, you destroy the community, you destroy our country. Pagkawara sin mga nabugay ng mga amigo dahil sa drug addict, dili na nagugustuhan sa mga amigo ni wag-iwag, nawawaran mga amigo. Ang performance sa eskwelahan o sa trabaho, nagaraot, kaayo na. Okay? Drug addict, dili na makusinto sa pag-agal, sa pagtrabaho, kaya nagaraot ang niya trabaho. Eventually, kung maluya din na performance, mapabagsak ang iyong mga grades. Kung nagtrabaho, pasisisante. Nagkakaiwas yung mga legal na mga problema dahil sa pagkawat o sa gabi na pagkaadik, nakahimo sin mga karunmaldo na lumakawin amini. Nanusan na habuang gayad ni President Duterte, kaya grabe, giyera niya sa drug addiction, drug dependence. Dahil usually mga heinous crimes ang nagahimo sa mga drug addict. Kaya wala na sa tama na pag-isip, mga heinous crimes, mga kami na mabadilon ang usad na bata, usad na asawa mo, iloy mo, para makakuha lang siningan droga, heinous. Minsan, damo-damong pinapatay. Minsan, rinirape, nag-rape, tapos papatayin pa. Ano bang problema? Pinansyal dahil sa pagmantinyo sa paggamit sa bawal na droga na nakagastos ng sobra sa iya kita hasta maging lubong siya sa utang. Well, ang paggamit sa droga, hindi po sakit. Kaya nabubulong po ang nag-aabuso sa droga. Kaya dili kita mawarang pag-asa. Ang mga nagagamit sa droga, pwede po nabulungon. Pero dahil nagabuhan sa ng mga pasyente, nagamigar na igwas si drug problem, kanamuhan po sa mga pasyente na nagagamit sa droga, dili ma-akseptar na igwas sin problema sa drug abuse. So, dapat ang mga amigo kaipuhan, lalo na mga pamilya, mga kaurupon, magmuralig na kumbisyon ng pasyente na magkonsulta kag magpabulong sa doktor, lalo na sa espesyalista sa ninasakit na amo ang psychiatrist. At among iba po kita psychiatrist, nag-usad lang ang anak ko po si Dr. Iris Bartolabak Ariola. Ada po sa Kipito Quezon State, Masbate City. Wala po ang psychiatrist. So nakabulog yung tisin dako para mabulong ang drug dependence o drug abuse. Kamo po psychologist o specialized addiction counselor, wala po kita sa nadini. So igual lang kita po sa psychiatrist. Ang mga drug test nakabulig man sa pag-diagnose sa ninasakit, kaya lang mas reliable ang mga nasambit na mga espesyalista. Kaysa niyan, limitado lang ang nadidetect sa urine drug test na magkapira na substance ang permisuhan na examinion sa mga drug testing center. Alam mo, duwa lang marijuana kag methamphetamine o sa bulang na natitesting. So, ang iba na mga bulong na pwede ninyo maabuso, dili madidetect. Tulong na stages po ang pagbulong sa mga may drug abuse. Stage 1, aminin detoxification o withdrawal therapy. Number 2, counseling treatment. Number 3, prevention of relapse o pag-prevenir sa pagbalik sa drug abuse. Stage 1, detoxification o withdrawal therapy. O pagpaulong sa paggamit sa naabuso ng droga sa pinakadagmit,
kag ligtas na pamaagi. Pwede po outpatient lang o ginakumpain ang pasyente sa hospital. So, pwedeng choice. Pwedeng outpatient, depende sa kalala, saan iya paggamit sa droga. Kag pag-comply sa pasyente sa hospital o isa na treatment center, depende sa kalala sa iya drug abuse. Sa SHCNF, pwede magkita sin mga minor withdrawal side effects para sa parehas sa pag-restless, problema sa pagturog, pagkukulba, kag pamalhas, mga grabe na withdrawal side effects, pareho sa mataas na blood pressure, kag temperatura, paspas kaayo, ang heartbeats, kag paghangos, grabe ang pangungudog, kumbulsyon, nagapanugas na tiyan, nagasinuga, nagainudo, psychosis, violent na behavior, and suicidal attempts. Ito ang mga yung mga withdrawal symptoms po. May sinasabi nga cold turkey. May mga kaukulan na medicine ang ginahatag sa ng mga side effects. O sa iba, para sa pasinda, sa pasinda rehabilitation center, wala gayod sing ginahatag na bulong, puro supportive lang, except kung life-threatening. So, pwede po na wala ginihatag bulong. May mga rehab centers po. Suporta lang. Pero kung life-threatening, talaga ang bulong. Counseling treatment. Pagkatapos pa sa detoxification, amuan in counseling, addiction treatment programs, nakaupod man ang mga self-help group meetings. Ikaw po na sila may mga grupo-grupo na pwede sila lumbawa ang tawag sa alcoholic anonymous o pwede man shabu anonymous. Sila po may grupo para mag-istorya kung ano na nangyayari, makabulig po na sa inyo pag-ibita, paglikay, pag-udong sa paggamit sa bawang na gamot. Okay? Sa essential, pwede mag-start ang pasyente sa rehab center sa average ni 6 meses, 6 months. Depende sa observasyon sa pagkaininda. Pero pwede po dili lang 6 months. Kung medyo sa tingin na 3 months, 4 months, okay na, pwede na po sinda ginapa, labas sa rehab center. Ang stage 3, the last, prevention of relapse o pagprohibir sa pagbalik sa drug abuse. Kaya pwede po na, nabulong na, pwede niya po mabalik ang drug abuse. Abi niya ang paghatag sa mga behavioral therapists o mga nakabulig sa estratehiya para maibitaran ang relapse, pareho sa padayon na pagsuporta sa mga kapamilya, katrabaho kag mga disente ng mga amigo, ang padayon na pag-atender sa self-help group meetings, ang pagligay sa mga lugar kakaurupot na influensyado sa bawal na droga. Tuudog po kita, ilikayan na ang grupo sa nagan. Nagparagamit sa bawal na droga. Ang pagiging productive, paagi sa magtrabaho sa mga bagay na dili imbento ang mga nakaka-addict ng mga droga. So dapat po, magdayon sila pagtrabaho, pero inang trabaho na dili may prone to accessible sa mga bawal na droga. Okay? So, amo po na, importante po, magtrabaho gyapon para maging productive. May kapulusan na ang kumudod sa iya. Productive, balik siya sa pamilya, balik sa kaayuhan sa nila pagpalangga sa usad kagusat. Ang pinakamaayon na imo para maibitaran ang drug addiction, amo ang dili paggamit sa mga ini, sa tuna pa. So, dili maggamit sa tuna po. Dili po magpurbar. Ayaw gawin pagpurbar. Masabi, para sa lang, itaw ko na, no. Don't start. Kaya mo na matuna ang drug addiction. Pakusugon po ang banding sa pamilya. So, dapat kamo sa pamilya, maayo po niyo pag-urupod. Iwasan po ang araway-away. Always show affection to one another. Mamati sa mga problema sa imo anak. Kung ikaw yung ginikanan, mamatiun mo ang problema sa imo anak. Kaya kanabuhan sa mga, kung minsan mga busy na mga siyado ng mga tao, sobrang hanap buhay, hindi nakakasulmato na ng mga bata, napapabayaan. Kaya dapat may oras po ka mga makapag-istoryahan sa iyong mga anak. Aramon po ang mga problema. Hindi ba ko ganyan bulig?
dako ng bulig para masubar ang mga problema sa iyo anak. Ang mag-asawa, amo man, dapat mapatalubo ang pagkamuot sa kanuusan kung usad para po may iwasan po yung paggamit sa bawal na gamot. Last po, maging tama na modelo bilang ginikahan ng kag-asawa. So tapos na po ang ating episode sa drug dependence. Salamat po sa iyo pamati, nagpagpamasid. Ako po gihapon nini ang tiyempo ni Dr. Nonong, ang tiyempo sa pag-ataman sa iyong masalod, tiyempo sa paglikay sa mga sakit, kag tiyempo sa pag-intindi sa kung ano-ano na sakit. Salamat po sa iyo pamati, tagapamasid. Was naman po, medyo na-delay lang po niya ng atong programa dahil may technical problems. So, sabi nga sa Espanyol, hasta la vista. Salamat po yawo sa tanan. Maayo na aga sa iyo.